Mga kapatid, napanood ko lang ngayon ang video ni Elon Musk. Yung bilyonaryo na yon, lampas 1 trilyong piso na talaga ang yaman niya. Maisip mo ba yon? Ang yaman niya ay nasa 350 hanggang 500 bilyon. Kung i-convert mo sa piso, higit 1 trilyong piso na yon. Kaya, hindi basta-basta ang taong ito. Gusto kong sabihin na sa mundong ito, meron talagang mga tao na mas makapangyarihan, mas maimpluwensya. Hindi ibig sabihin na aprobado o kinagigiliwan sila ng Diyos. Sinasabi pa nga ito sa Biblia. Sabi ni Apostol Pablo, lahat ng hindi nasa ilalim ng biyaya ng Diyos ay mga anak ng puot. Ibig sabihin, namumuhay sila ayon sa pita ng laman, namumuhay ayon sa sarili nilang kaisipan at ayaw nilang kilalanin si Jesus bilang Mesiyas, ang isinugo ng Diyos. Ano ang naghihintay sa kanila mga kapatid? Ayokong matulad sa kanila dahil ang mga hindi kumikilala kay Jesus bilang tagapagligtas ay mapupunta sa lawa ng apoy at asupre. Hindi ako ang nagsasabi kundi ang salita ng Diyos, pero sa madaling salita, siya ito. May sinabi siya na dapat nating pagtuunan ng pansin. Kasi mga kapatid, nagiging seryoso na ang sitwasyon. Bilang Kristiyano, hindi tayo namumuhay sa takot. Mahalagang sabihin ko ito sa iyo, pero mahalaga rin na maintindihan natin na dapat nating suriin ang mga palatandaan. Hindi sinabi ni Jesus ang petsa. Ayaw niyang sabihin iyon para hindi tayo mabahala o matakot, pero nagsalita siya tungkol dito. Obserbahan ninyo ang mga palatandaan, at isa sa mga palatandaang iyon ay may kaugnayan dito. Dito, ang mga makapangyarihan sa mundong ito ay nangangako sa mga tao. Gusto nilang ipakita na may mas magandang kinabukasan sa hinaharap. Pero ayon sa Biblia, hindi ito mangyayari maliban kung si Jesus na ang namumuno. Magkakaroon ng bagong langit, bagong lupa, at lahat ay mare-restore. Pero sa totoo lang, mga kapatid, ang taong ito ay nangangako ng mga bagay na gusto ng karamihan, na magkaroon ng tahimik na buhay at pera sa bulsa. Iyan ang gusto ng lahat. Aminin, sino ba sa atin ang gustong gumising ng Lunes para pumasok sa trabaho? Maraming tao, di ba? Sumasakay ng 2 bus, 2 tren bago makarating sa trabaho. Mga kapatid, hindi madali yon. At ano ang ipinapangako ng lalaking ito? Dito, ipapakita ko sa iyo ngayon ang isang video na may kaugnayan sa isang bagay na nagsimula na. Tungkol ito sa artificial intelligence na nagtatrabaho para sa atin. Sigurado akong narinig mo na ang tungkol sa artificial intelligence. At baka ginagamit mo na rin ito marahil sa pamamagitan ng chat. May artificial intelligence na ngayon ang EPT na kayang gumawa ng website sa loob lang ng ilang segundo. Kaya lalong nagiging madali ang lahat, di ba? Kaya na nitong automatikong gumawa ng musika. Kasama rito, isang robot ang gumawa ng isa sa pinakamaraming pinatugtog na kanta sa Spotify na umabot ng mahigit 200 milyong beses. Walang nakakaalam, kaya naloko ang lahat, di ba? Lalo pang mukhang totoo ang mga larawang ito. Kaya alam natin na ang intelihensya Oficial veio para ficar. pero may isang detalye. Sinasabi nila na ito, sa totoo lang, ay kokontrol sa ating buhay sa paraang hindi natin inaasahan. Kaya, ipapakita ko dito ang video ni Elon Musk. Pakinggan nyo ng mabuti ang sinabi niya. Magbabahagi ako dito ng bagong pananaw mula sa Biblia. Pero bago iyon, may hihilingin muna ako. Sandali lang. I-click mo ang button sa ilalim ng video na mag-subscribe. Sige na, pindutin mo yon. I-activate mo ang kampanilya na lalabas sa tabi dahil gusto kitang isama sa aking listahan ng panalangin. Araw-araw akong nananalangin tuwing umaga at gabi at gumagawa ng himala ang Diyos, kaya sumali ka sa amin. Ayos ba? Panoorin natin. Lalong nababawasan ang mga trabahong hindi kayang gampanan ng robot ng mas magaling. Ang dapat gawin tungkol sa malawakang kawalan ng trabaho ay magiging isang malaking hamong panlipunan. Sa tingin ko, sa huli, kailangan nating magkaroon ng isang uri ng universal na batayang kita. Sa tingin ko, wala tayong magiging pagpipilian. Universal. Batayang kita, universal na kita. Sa tingin ko, kailangan ito. Ito ay nangangahulugan na ang mga walang trabaho ay babayaran sa buong mundo. O dahil Wala ng trabaho. Kinukuha na ng mga makinang robot ang lahat. pero yun lang talaga ang totoo. Gusto kong maging malinaw na hindi ito mga bagay na gusto kong mangyari, kundi mga bagay na sa tingin ko ay malamang na mangyari. Dahil sa automasyon, tataas ng husto ang production ng produkto at serbisyo. Magkakaroon ng kasaganaan. Halos lahat ng bagay ay magiging napakamura. Panoorin nyo ito mga kapatid. Dito si Elon Musk na siyang may-ari ng X na dating Twitter, siya rin ang may-ari ng Tesla at SpaceX.
Yeah. Sinasabi ng taong ito dito. At alam naman natin na siya ay napakatalino. Hindi lang siya nagsalita. Sinabi rin niyang sa loob ng 10 o 20 taon, pwedeng pumili ang mga tao kung magtatrabaho sila o hindi, kung gusto nila. Dahil makakatanggap sila ng tulong mula sa pandaigdigang pamahalaan. Ibig sabihin, makakatanggap ang mga tao ng parang Bolsa Familia na buwan-buwan papasok sa account nila ang pera. Ang mga robot ang gagawa halos ng lahat at maging ang paraan ng pagtingin natin sa pera ngayon ay magiging lubos na kakaiba. Dahil lahat ng tao ay magkakaroon ng halos magkaparehong buhay. Sa huli, ang mga robot ang gagawa halos ng lahat. Makinig kang mabuti dahil halos walang nakapansin. Hindi ito unang beses sinabi ni Elon Musk ito dito. Naulit na niya ito sa iba pang mga panayam na hindi naman talaga ito ang gusto niya. Pero ito ang mangyayari. Mawawalan ng trabaho ang mga tao. Mawawalan sila ng mapapasukan. Napapansin natin ngayon na maraming tao ang nawawalan ng trabaho dahil pinalitan sila ng mga robot. Pag sinabi kong robot, hindi lang ito yung mukhang tao, kundi mga makinang may artificial intelligence na gagawa ng lahat ng trabaho. Kasama dyan si Bill Gates, di ba? Isa siya sa pinakamatalinong tao sa mundo. Ricos também. E ele falou que Alam ko na may hype, di ba, na mapapalitan ang mga trabaho? May malaking usapan tungkol dito kasi gusto nilang pataasin ang halaga ng mga kumpanyang gumagawa ng artificial intelligence. Sinasabi na nila na nagiging bula na ito at balang araw puputok din. Sa totoo lang, nag-i-invest na sila, naglalagay ng sobrang daming pera, sobra talaga, di ba? Pero wala pa silang nakukuhang balik. At dahil dito, gusto na ng mga shareholder na bawiin ang pera nila. Sobrang nag-aalala na sila. Pero isang bagay ang sigurado, nandito na talaga ito para manatili. At kailangan nating isipin ang panig ng Biblia, ang panig ng Kristiyano. Ano ba ang nasa likod nito? Kasi alam na niya ang mangyayari, naghahanda na sila para dito. Tayo, madalas, parang wala lang, di ba? Kasi iniisip natin na ganito, mabubuhay ako ng isang araw sa bawat pagkakataon, hindi ko na isipin yan. Pero, kapatid, kung may pananagutan tayo, dapat nakatingin tayo sa dyaryo at Biblia. Dahil ang Biblia ay eksaktong sinasabi kung ano ang nangyayari ngayon. Madalas kong sabihin na hindi man sundin ng mundo ang Biblia, pero natutupad pa rin ito sa mundo, amen. May isang detalye na dapat nating bigyang pansin. Maraming tao ang matutuwa sa balitang ito dahil maiisip nilang pwede silang manatili sa bahay, mag-enjoy kasama ang pamilya, manood ng telebisyon at papasok pa rin ang pera sa account nila. Mga kapatid, tama. Pero may isang mahalagang detalye. Walang libreng tanghalian. Hindi ka nila bibigyan ng pera ng basta-basta. Ibig sabihin, habang tumatanggap ka ng perang iyon, unti-unti kang nagiging alipin ng sistema at maaari nilang hilingin ang kahit anong gusto nila mula sa'yo. Napanood ko kamakailan ang isang video na nagsasabing marami ang naniniwala na sa 2,030 magsisimula ang malaking kapighatian at pamumuno ng Antikristo sa mundo. Habang ipinapaliwanag ko ito, maiintindihan mo kung bakit. Kasi, sa totoo lang mga kapatid, lahat ay nag-aambag para sa isang nag-iisang pamahalaan sa buong mundo. Itong iisang sistema ng pamahalaan. Sa totoo lang, kailangan ng artificial intelligence dito dahil hindi mo makokontrol ang mundo nang wala ito. So, ang Antikristo ay tao, hindi sistema, tama? Ayon sa Biblia, uupo siya sa 2 templo at lalapastanganin ito, kaya tao talaga siya. Pero gagamitin niya ang sistemang ito ng artificial intelligence at alam natin na lalo itong bumibilis. At hayaan mong sabihin ko pa ang isa pang bagay, hindi nila gustong malaman ang opinyon natin. Sinabi na ni Elon Musk na magpo-produce siya ng mahigit 10 milyon na robot sa lalong madaling panahon, kaya mas madami ng robot kaysa tao. Anong mangyayari? Kakalabas lang ng robot na ito dito. Medyo mahina pa at hindi pa masyadong kamukha ng tao. Ipinakita na ng China ang isa pang napakamakatotohanang robot. Pinunit pa nila ang bahagi ng binti para patunayang walang tao sa loob dahil hindi naniniwala ang mga tao. Ang robot na ito ay nangangakong gagawin lahat ng gawain sa bahay, kaya hindi mo na kailangang gumawa ng anuman. Sa 20,000, pwede mo nang makuha ang robot na ito. Gagawin niya lahat, magpaplansya, maglalaba, gagawin lahat ng ginagawa natin na ayaw nating gawin at anong mangyayari. Pinangako ng mga taong ito ang mas malayang buhay at mas maraming oras. Pero mga kapatid, alam nyo ba ang mangyayari? Nakikita ko na. Gusto nilang sumunod tayo sa kanila maya-maya. Kasi kung pinapaligaya nila tayo, kung binibigyan nila tayo ng regalo buwan-buwan, siguradong gusto nilang sumunod tayo sa ilang mga patakaran.
At ano kaya ang mga patakarang yon? Una, syempre, dahan-dahan silang magsisimula pero gusto nilang tanggapin natin ang ideolohiya nila. Sinasabi nila na ang artificial intelligence ang gagawa ng bagong nirepormang Biblia. Mga kapatid, sa madaling salita, darating ang araw na pipilitin nila ang mga tao at ito ay ayon sa Biblia. Pipilitin nilang ilagay ng mga tao ang tatak ng halimaw. Ang nais kong iparating sa video na ito, mag-ingat sa mga pangakong galing sa mga taong hindi namumuhay kasama ang Diyos. Sa totoo lang, naniniwala ako na sinusubukan nilang lumikha ng isang hardin ng Eden kung tutuusin. Dahil gusto nilang mamuhay ka sa mundo nila. Sa mundong iyon kung saan magiging perpekto ang lahat, puro kagandahan at walang kulang sa iyo. Ibig sabihin, sila ang magiging Diyos. At ikaw ay maglilingkod sa Diyos na iyon. Basta't sumunod ka, makakamtan mo lahat ng kaligayahan sa mundong ito. Kaya, sino mang lalabas sa sistema, sino mang ayaw sumunod, palalayasin at alam nating magiging matindi ang pag-uusig. Kaya kung umaasa ka lang sa iisang pinagkukunan ng kita, kung umaasa ka lang sa perang iyon na dumarating, ano ang mangyayari? Makakabili o makakapagbenta ka lang kung may suporta ka nila, tama? Kokontrolin nila ang lahat ng bagay. Palagi akong nagbabahagi dito sa channel para ipaliwanag ang mga nangyayari. Pero gaya ng sabi ko, hindi ito para takutin ka dahil naisulat na ng Diyos ang kasaysayan. At kung ang Estiver firmado com Jesus. hindi tayo mabibigla, amen, si Jesus ay babalik na. Ayon sa kanila, mangyayari raw ito hanggang 2035. Hinuhubog nila tayo para maniwala at tanggapin ang lahat ng pagbabagong ito. Lahat ng sinasabi nila ay para raw sa ating kapakanan, di ba? Mayroong kasunduan ng mga bansa na mangyayari sa taong 2030. Itong agenda. 2030 kung saan gusto nilang lutasin ang karamihan sa mga problema ng sangkatauhan. Mga kapatid, inaamin ko na wala nang balikan. Ang mundong ito ay nasa ilalim na ng masama. Ayon sa Biblia, bilang Kristiyano, hindi tayo taga-mundo kaya hindi natin dapat sundin ang pamantayan nito. Kung palagi mong babaguhin ang isipan mo gamit ang salita ng Diyos, mararanasan mo ang mabuti, perpekto at kasiyasyang kalooban niya sa buhay mo. Amen. Kahit may krisis ang mundo, tayo ay kay Kristo. Huwag mo itong kalilimutan at ipinangako niya na sasamahan niya tayo hanggang sa katapusan ng panahon. Papuri sa Diyos. Kung nagustuhan mo ang video, ibahagi at ipadala mo ito sa iba. Maraming tao ang kailangang maintindihan kung ano ang mangyayari, lalo na dito sa Brazil. Gusto nilang gumawa ng digital na pera na magdadala ng mas mahigpit na kontrol sa mga tao. Kaya napakahalaga na maging mapagmatyag tayo. Pagpalain ka ng Diyos, malaking yakap.